Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, di ba, ito, regarding nga po dito, di ba, regarding nga po dito sa BRP Sierra Madre na secret agreement. So, ngayon, ang nangyari nun, minura po ni Digong si PBBM. Ang daming sinabi ni Digong di ba, na si PBBM daw po ay bangag, di ba? Di ba, ganun, bangag. Nasa PIDEA yung pangalan niya, yung pangalan ni PBBM nasa PIDEA daw, na hindi naman pala totoo. Naglabas ng dokumento, pang utak ipis pa. Isipin niyo mga kababayan, no? Naniwala yung mga yung mga DDS diyan sa dokumento nilabas ni Maharlika. Di ba? Walang control number. Hindi kilala kung sino nagsalita. Isipin niyo mga kababayan, tapos sinabi pa nga ng PIDEA na hindi totoo yan. Naniwala sila doon, no? Medyo utak-ipis po talaga, no? Utak-ipis po talaga yung mga DDS. Sila po talaga ang totoong salot ng lipunan. Mga utak-ipis talaga sila, no? So, at yung pinaka-recently mga kababayan, binura po ni Duterte, si PBBM, na PI mo, hindi ka nakapagtapos ng college, second year college ka lang. So, ang tawag kasi doon mga kababayan, ad hominem. Ad hominem. Okay, ginagamit po kasi yung ad hominem mga kababayan pag gusto mong manindak, pag gusto mong ma-intimidate yung kausap mo. Ginagamit yan. Sa mga vlogger, ginagamit namin yan Ako, pag may kaaway akong vlogger, ad hominem kaagad ako So, una, hindi naman kasi vlogger si Digong. Ba't mo ginagamit yan? So, ngayon, sumagot dito si PBBM. So, sabi ni PBBM dito, no? Marcos says, no need to pay attention to Duterte ad hominem attacks. Okay, tama pati yung pagmumura ni Digong, sinagot na rin po ni PBBM. Ang sabi ni PBBM, wag niyong pansinin yan. Hindi yan ang issue. So ito. Ano natin to? Basahin natin to dito, no? Sabi dito. Duterte had called Marcos a crybaby, no? Kailan to, no? Earlier this week, as the former president scorned his successor for revitalizing the Philippine close ties with United States in the face of China growing aggression in the West Philippine Sea. Sinabi ba ni yan? Sinabi ba ni Digong yan? Yung crybaby, no? To be crybaby, sabi ni to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? Sabi ni Marcos, no? Kita mo mga kababayan, di ba? Ad hominem talaga, no? Ad hominem So sabi ni PBBM, I don't need to pay any attention to that. The former president is highly experienced lawyer. O kita mo, di ba? May pagpupuri pa din O, di ba? May pagpupuri pa din si PBBM dito kay Duterte kahit hindi na kailangan, ginagawa niya pa rin, no? Sabi dito, I don't need to pay any attention to that. Sa ad hominem nga, no? The former president is a highly experienced lawyer. You should know that ad hominem attacks have no place in this kind of discussion. Yan Digong. Ayan sa pool na naman si Digong dito Kasi mga kababayan, parang ganito yan Parang ganito yan Na kunwari ikaw, na inakusahan kang nagnakaw. Magnanakaw ka pala Tapos yung sagot mo, di ba? Pangit mo pala Parang ganun Parang ganun yung pinapalabas ni ni PBBM O kunwari ikaw totoo ba nakabit mo to? Tapos yung sasagot mo, wala ka pala, pangit ka So, yung ginagawa po ni Duterte, ad hominem na hindi naman connected sa totoong issue. Mga kababayan, ganyan po talaga kautak-ipis itong mga DDS. Para sa mga DDS po, wala silang pakialam sa issue. Wala silang pakialam kahit na medyo sinto-sinto na nga po si Digong at medyo ulyanin na, para sa kanila, marinig lang po nila si Duterte na magmura, palakpakan na yung mga hayop na yan. Hindi nga, di ba? Ganun yung mga yan Kita ninyo, di ba? Mga utak-ipis talaga kahit anong issue na ibato ninyo dyan. Wala silang pakialam kahit na sinto-sinto yung sagot ni Digong. Basta, ang gusto lang nila marinig, magmura si Digong. Kita mo, di ba? Nung nagmura si Digong, palakpakan yung mga utak-ipis. Di ba? Utak-ipis talaga mga kababayan. Di ba yung ipis mga kababayan, di ba? Kahit walang ulo yan, mabubuhay yan. Gagalaw yan. Parang ganun po yung mga DDS. Kahit walang utak yung mga yan, gagalaw lang po talaga yung mga yan. Kaya nga ganyan ganyan sila
Isipin mo, yung usapin ng West Philippine Sea, yung usapin ng West Philippine Sea na meron bang gentleman's agreement, ano ba yung napag-usapan ninyo? Ang sagot ni Digong, PI mo. Hindi ka nakapagtapos ng college. Tapos yung mga DDS palakpakan. Mga kababayan, ito po talaga yung totoong salot ng lipunan. Itong mga DDS na to. Hindi nga, di ba? Oh. So ito, masabi dito, oh, Duterte in January had also described Marcos as the weak leader, di ba? And accused the incumbent president of illegal, ayan yung bangag-bangag issue nga na yan. Oh. So sabi ni PBBM, the current president said Duterte tirades mean absolutely nothing to him. Oh, actually mga kababayan, ito po yung pinakamasakit. Yung galit na galit ka na, yung nanggigigil ka na, pero ang sagot lang sa'yo ng kaaway mo, wala lang yan. Bayaan mo yan. Hindi naman yan yung usapan namin. Excuse me. So malinaw mga kababayan, na na-psycho na po ni PBBM si Duterte. Kasi ito si Duterte po kasi ginagamit niya lang po talaga yung mga pagbumura na yan para i-intimidate po yung mga kritiko niya. Totoo yun. Una, wala nang kapangyarihan si Digong. Hindi na nga siya presidente. So, anong magagawa ng mura ni Digong kay PBBM? Di ba? Anong magagawa nun? Hindi pinalabas mo lang talaga na sinto-sinto si Digong at utak-ipis yung mga supporter. Ayun lang ang lumalabas dun eh. Di ba? Matalino na po yung mga tao ngayon. Hindi katulad ng panahon po ni Duterte na kapag magmura si Duterte, tuwan-tuwa yung mga tao. Ngayon hindi na. Ang kailangan namin dito sagot. Sagot sa issue, hindi pagmumura. Oh. Tuloy pa natin Sabi dito. Sabihin na pangit ka. So what? Walang lugar yung ad hominem attack sa batas. O nga naman, no? Kita mo. O nga naman, alangan naman pumunta kang korte. Tapos pag tinanong ka, ang sagot mo pangit mo. O nga, no? Di ba? So ito. medyo natatawa lang ako sa mga comment ni PBBM kasi sarcastic Marcos Jr. instead urged Duterte to focus on explaining to the public why he forged secret deals with China over the Philippines movement and activities in the West Philippine Sea. Duterte Thursday admitted that he had agreed with Chinese President Xi Jinping maintain status quo in the West Philippine Sea. So ito na nga, no? So actually mga kababayan, may video tayo dito. Ito na ba yun? Hindi yan. Ay, ito. So panoorin natin tong video na to Sige. May video tayo dito So ito nga po yung sinabi nga po ni PBBM kanina. Kanina lang to Ito. I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Sabihin, pangit sige, di pangit na po. So what? Di ba? Walang lugar yung mga yung mga personal ad hominem attacks kung tawagin sa batas. Thank you, sir. Di ba? Sinabi niya yun, di ba? Hindi ko lang binasa, may video tayo dito. So, ito yung malupit kasi dito mga kababayan. Tingnan niyo kung gaano kawalang hiya itong si Digong, no? So, ang pinag-uusapan dito, West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan dito, gentleman's agreement. Pero ang sagot ni Digong nung isang araw ito. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong.
tanungin mo kung mayroon bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O, yun na. O, tinawagan mo sana ako, Yun hindi na, ka yun na. makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Imbis na matakot ako, natawa lang ako dito. Gunggungis. Di gunggungis. Isipin nyo kasi mga kababayan, Diyos ko, ang importante dito, malaman natin yung katotohanan. Di ba na, ano ba talaga digong yung totoong nangyari? Ano ba talaga totoong nangyari? Kasi, di ba, ang sabi kasi ng China, may gentleman's agreement. Tapos sabi mo kanina, may kasunduan pero walang agreement. Ano ba talaga totoo? Tapos ang sabi ni Digong, PI mo, hindi ka nakapagtapos ng college, second year college ka lang. Para ka nakapag-uusap sa ulyanin talaga. Hindi nga, di ba? Ewan ko lang talaga, no? Medyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan di ba? Ito para ipagtanggol si Digong. Kunwari ako DDS ako Para patuloy kong ipagtanggol si Digong, kailangan ko tanggalin yung common sense tsaka critical thinking. Ayun ang kailangan gawin. Tingnan niyo yung mga vlogger ng mga DDS ngayon. Di ba si Badong, di ba si Kokoy, si PL, di ba? Sino pa ba no? Pati yung bakla, sino mo pangalan ng bakla na yan? Mr. Real Talker ba 'yon, di ba? Mga walang utak Di ba? Pag ganyan, wala silang pakialam sa logic. Basta marinig lang nila si Digong na magmura, palakpakan na yung mga utak ipis na yan. Oh. So, ganito po dapat magpatakbo ng gobyerno. Pag may aligasyon, sumagot ng maayos. Si Joey, crush ko dati yan Si Joey, crush ko dati yan Yung nga lang, nung nalaman ko hindi naliligo, wag na. Si Joey. Oo nga, si Joey dati, matalino naman yan si Joey Kasama ko si Joey dati Si Joey Cruz. Kaibigan ko dati yan. Kasama ko yan, matalino naman yan Pero ngayon, pag nakikita ko yung mga post niya, medyo utak ipis din talaga Magaling lang talaga makapagwalwalan. Pero sa pagtatanggol sa mga Duterte, medyo utak ipis talaga Tapos si Sas, wala yan, short ako yan. Huwag niyo pansinin yan. Tapos, mga kababayan ito. So, kayo mga kababayan, okay, so, buti na lang mga ka-streetwise. Buti na lang. So, dahil nga po dyan sa pangyayari po na yan, meron pang isang congressman ang gustong gumawa ng probe sa Congress, sa House. Di ba? Sa House. So, sabi dito, no, Filipinos deserve to know the truth. House probe proposed on Duterte-China deal. So, ito nangyari to noong April 11. So, ibig sabihin nun mga kababayan, mayroong proposal po sa Congress na sana naman ito mag-proceed ito na magkakaroon po ng probe kay Duterte regarding po sa gentleman's agreement. Tulad nga po na sinabi ni PBBM, kailangan malaman natin kung bakit nila tinago, ano yung nakalagay sa gentleman's agreement, di ba? Ano pa yung hindi natin alam at bakit nila ginawa yon, di ba? Oh. Hindi, totoo yan. Yung sagot po ng sarcastic, sagot po yan ng mataas ang IQ Totoo yan. Yung mga hindi po nakakakuha po ng mga sarcastic po na humor, may utak nun. Oo. para mga DDS. So ngayon mga kababayan, regarding nga po dito, ang pangalan po ng congressman si Kong Hun? Congressman, no? So, Kong Hun also expressed his support for the stand of President Ferdinand Marcos Jr. denouncing the purported agreement, okay? So, Kong Hun, Congressman Kong Hun pala yung So, kasi mga kababayan kasi, importante po kasi ito. Di ba? Okay, saan na ba tayo? Okay. Kasi mga ka-streetwise, wala po tayong makukuha sa Senado. Wala po tayong makukuha sa Senado. So, ito na content na po natin ito ng paulit-ulit. Kasi nga po mga kababayan, yung House resolution po, yung Senate resolution nga po,
no? Yung Senate resolution nga po ni Rizon Teberos, 'di ba? Sabi ni Rizon Teberos dito, directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry and aid of legislation into the claimed gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government. So ngayon, ang gusto po ni Rizon Teberos, magkaroon din po ng probe sa Senado. Pero ang problema kasi dito, sa una pa lang may problema na dito. Kasi nakalagay dito, directing the appropriate Senate committee. So ibig sabihin nun, hindi po hawak ni Rizon Teberos yung committee na posibleng mag-imbestiga nga po kay Digong sa Senado. Hindi. Ang may hawak kasi niyan si Amy Marcos. Pero at least kumbaga kung sa Congress naman, mukhang may pag-asa to kasi majority naman po kasi ng congressman natin kaalyado po ni Martin Romualdez. So dito po kay kung dito po sa tawag nito sa Senate, mukhang malabo talaga to. Mukhang malabo ito. Not unless na mayroong political will itong si Mig Zubiri na magkaroon nga po ng subcommittee. So ngayon mga kababayan, na nakakatuwa kasi dito, nakakakuha din po kasi ng suporta si PBBM sa mga dilawan. Tulad nga po ni Rizon Teberos, ni Rowena Guanzon, di ba? Ni Leila de Lima, di ba? So, parang ito nga ito. Panoorin po natin tong video na to. Sige. Agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. China is already all around us, sa telecom, sa national grid, sa karagatan. At tila lalong pinalakas ni Duterte ang China sa kasunduang di umanong pinasukan niya. It is our duty to fortify the BRP Sierra Madre. Without it on Ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only give up a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty. Binoto ko yan, ha? Binoto ko yan. So mga kababayan, ito. Ang nakakagulat kasi dito, si Rizon Teberos na hindi naman parte ng committee, I guess so, hindi naman siya yung chairwoman ng committee po na yan sa foreign affairs, foreign relations. Siya po yung nag-urge para po malaman natin yung katotohanan. Karapatan po ng bawat Pilipino ang na malaman ang katotohanan. Pero ang makukuha natin kay Amy Marcos ito. Pag si Amy Marcos naman ang kausap natin, ito sasabihin niya. Tingnan nyo, tingnan nyo to. Kasi ang paniwala ko, at nakikita naman natin, gabi-gabi tayo nanonood ng news sa TV, sa radyo, nakita naman natin na kahit marami tayong kaibigan. Akala, no, parang ang blooming ni Super Ate dito, no? Parang blooming, Malamang bagong dilig kay Digong to, no? Hindi, blooming talaga, sorry. Blooming At kaalyado, may hangganan lahat yan. Yes. Ibig sabihin, nung nagkaipitan sa Ukraine, hindi na kinaya ng Amerika, ng Germany, na ibigay lahat ng kailangan ng Ukraine. Naiwan yung mga Ukrainian mag-isa ngayon. Ganon din sa Gaza, sa Palestine. Talagang hirap sila kasi tutulong at tutulong ang ating mga kaalyado, pero uunahin syempre nila yung sarili nila. Ito ang malaking problema dahil ito nga, nakikita nga natin sa US, di ba? Ang US at ang China, panay ang dialogue. Nako, titindi. For the first time in 15 years, talagang nakikipagkaibigan ng huspusan. Unang-una, nagkaroon ng San Francisco Accords, di ba? Last year, nagtipon-tipon si Xi Jinping, si Joe Biden, nagkita sa San Francisco. Pagkatapos noon, sunod-sunod na yung meeting. And for the first time in 15 years, nagkaroon ng military meeting China at saka US. Pagkatapos noon, nagkaroon pa ng meeting last week sa trade naman kasi hindi daw mahiwalay ang economic sanctions. Sa defense, yung Yellen naman, Janet Yellen, pumunta sa China mismo. Teka lang yung sinasabi kasi dito ni Amy Marcos na nakikipag-meeting yung USA tsaka China, yung pinag-uusapan nila dito is economy. Pero pagdating po sa military, hindi pa rin po nakakasundo yung China tsaka Amerika. Ewan ko dito na kung saan niya nakuha to, no? Na natural lang naman yon, pero ang punto natin dito, ginagamit ni Amy Marcos yung mga meeting na yan para ipalabas na iiwanan din tayo ng Amerika eventually. Ayan ang pinapalabas niya . Sige, tuloy natin.
Kaya makikita natin sila nakikipagkaibigan. Bakit tayo nakikipaggabunuan? Proxy war ba to? Ayoko Yan. yan. Nako, tayo Ayan madadali. Dahil puso naman ngayon, yung maliliit na bansa ang bubunuin na maglaban-laban. Samantalang sila ligtas sa gulo. Ano ba yan? Okay. Pero talaga, ang totoo mga kababayan, mukhang ang ganda po ni Amy Marcos dito. Di ba ganyan yun, di ba? Kunwari yung yung matagal na hindi nadiligan, pag mga dekada nang hindi nadiligan tapos nadiligan, gumaganda. Kayo Digong ikaw So ito, sorry. So ito mga kababayan, ang hindi ko lang talaga makuha dito, bakit nila kinukumpara yung nangyayari po sa Pilipinas sa nangyayari po sa Ukraine tsaka sa Israel. Una po kasi yung Israel po, away po ng religion tsaka teritoryo yon. Pero mas malaki po talaga yung away po ng religion po sa Israel. Di ba? And then sa Ukraine naman, ang pinag-awayan naman doon is yung pagkampi naman ng Ukraine sa NATO. So national threat po kasi sa Russia kapag napasok po ng NATO yung Ukraine kasi wala na pong pangharang. Sa Pilipinas naman po, hindi naman ganun yung nangyayari. Iba. So bakit yung masyadong kino-compare yung dalawang pangyayari na yan na hindi naman connected dito po sa Pilipinas? 'Di ba? Katas ng 4-piece blooming ni Aimo nga no. Malamang katas ng 4-piece to no. So yun mga kababayan no. So kayo mga streetwise, ano masabi niyo nga po dito sa pagsagot nga po ni PBBM na may halong sarkastiko na yung pagmumura na yan. Hindi ako apektado diyan. Sagutin mo na lang. Walang kwenta yan. So yan, so dyan po sa 1,006 po na nanonood. So di pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa mga kaganapan sa sinabi nga po ni PBBM na hindi siya apektado sa mga ad hominem attack nga po ni dating Pangulong Duterte. Mas importante na malaman ng taong bayan yung katotohanan. So agree ba kayo doon? No? Okay ba sa inyo yun? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga babayan. Thank you po. Salamat. Okay.